Mga senador, nag-iyakan. Nag-adjourn sine-die ang third regular session ng 19th Congress ngayong gabi. Pero bago po yan, nagbigay ng valedictory speech ang mga graduating senator. Saksi si Raffy Tima. O yan, sabi, nag-adjourn sine-die. Sine-die. Ang spelling nun, adjourn, tapos S-I-N-E. Sine, die, D-I-E. O, parang ang ibig sabihin doon, nag-adjourn sila without setting a day to reconvene. Nag-adjourn sila parang, oops, recess na. Ma'am, time out. Parang ganon. Time out. Pero hindi pinag-usapan kung kailan mag-game ulit. Parang yun. Yun ang ibig sabihin nun. Adjourn sine-die. So, kasi hindi pa nila alam eh. Dahil binalik nga sa Kamara yung articles of impeachment. So, hindi nila alam kung kailan ibabalik ng Kamara sa Senado. So, hindi pa sila nagsiset ng date. Madamdami ng pamamaalam ng mga senador, nag-graduate na sa Senado sa huling araw ng sesyon ng 19th Congress ngayong araw. Si Senadora Nancy Binay, na tumakbo at nanalong mayor ng Makati City, aminadong naging tampulan ng biro sa itsura at pananamit. Pero hindi raw siya nagpa-apekto. Alam mo, Nancy, tapos ka na pala. Sana ginawa mo na yung tama, di ba? Well, anyway, na-excite ka, na gusto mo nang simulan agad, no? Pero ganun talaga eh, di ba? Hanggang sa kahuli-hulihan, aalis ka na lang, mali pa yung ginawa mo. Kinilala ang mga staff na 12 taon daw tumulong sa kanya para magampanan ng trabaho. Kasi baka sabihin nyo, Coach Oli, kanya-kanya tayo ng opinion. Di ba? May ganito, may ganyan. Hindi mo pwedeng sabihin na tama lang yung mga Makaduterte. Ang punto ko lang naman kasi ito, ba't ko sinasabing tama ang Makaduterte? Hindi ko po sinasabing malinis si Tatay Digong. Hindi ko po sinasabing malinis si BP Sara. Pero alam natin, kaya lang naman in-impeach si BP Sara is because political. Talagang dinidiin lang. Hindi ko pinagtatanggol na santo santita etong si Sara o sila hindi sila perpektong tao. Kaya ang punto ko, dapat gumawa na ka rin na kayo ng tama, total paalis na kayo eh. Alam nyo naman na pinulitika. Hindi nyo kami maloloko na hindi nyo alam na pinulitika lang to si Sara. Kasi pagpalagay natin, talagang naghahabol sila na may mali sa confidential funds. Hindi dapat hinabol din nila si Marcos. Di ba? Alam nyo yan. Pinulitika. Kaya sana gumawa na kayo ng tama. I am glad that I have been able to... Kaya ako, wala akong believe sa paiyak-iyak. Sa totoo lang. Okay? Ako, umiiyak ako talaga. Lalo-lalo na pagka alam kong may ginagawang paraan, mabuti, o gumagalaw ang Diyos. Talagang nakikita ko pag nafe-feel ko yun, umiiyak ako. Kaya lang para sa akin, ang iyak-iyak is useless. If you will not back it up with action. Mahal ko siya. Mahal mo siya ng lalaki ka. Mahal mo siya ng babae. Ba't ka ng babae? Di ba? Natukso ko eh. Tapos, susunod ulit. Hindi ko na ulitin. Tapos natukso ko, ng babae ka na naman, ng lalaki ka na naman. Tapos iiyak. Parang ganon. Hindi ko sinasabing si Binay. Hindi ko siya sinasabing siya. Kaya lang minsan, medyo pag umiiyak-iyak ang tao, I will always look at them doon sa ginagawa. Magbabago na ako. Hindi na ako magda-drugs. After one day, nagdodroga ka ulit. Tapos iiyak ka ulit. Tapos magdodroga ka ulit. Tapos iiyak ka ulit. Anong kwenta nung iyak mo? Mabuti pa, sinabi mo, hindi ako magdodroga. I will try. Hindi ka umiyak. Pagkatapos nun, hindi ka na nagdroga ever. Sino mas effective? So it's not about feelings. It's about making the right decision at the right time. Nancy Binay. Call upon you. I am confident that from here on, you will continue to make a difference wherever you choose to serve. Si Senadora Cynthia Villar, naabot na rin ang term limit sa Senado. Nagpasalamat sa mga kapwa-senador. Ito, term limit ang Villar po sumuporta all the way, sa Duterte. Again, they are not perfect. But so far, ginawa nila yung alam nila sigurong tama na mali yung impeachment. In this chamber, you fondly call me Mama Bear, a simple moniker, but one I took to heart. To be Mama Bear meant being fiercely protective, genuinely caring, and always dependable. I saw it as a gesture of trust and respect. Ibinida naman ni Senadora Grace Poe ang 300 at 68 batas na kanyang naipasa. Serving as your senator. Binida niya ang kanyang pero pagdating ng crunch time, sablay ang ginawa mo. Binida niya yung mga batas na pinasa niya. Anyway, hindi ko alam kung anong ginawa mo dyan, Grace Poe. It's been a humbling experience. Sige, iyakan kayo na iyakan.
The Senate Hindi kaya yung iyak nila is iyak ng, alam mo minsan 'di ba, sa buhay ng tao, ay hindi ko sila hinuhusgahan ha, tinatanong ko lang po kayo. Minsan sa buhay ng tao, ang nakakaiyat yung regrets. Yung alam mo, yung dapat gawin, hindi mo ginawa, tapos magsisisi ka. Dapat ginawa ko yan eh. Dapat nagpakalalaki ako. Dapat nanindigan ako. Dapat may backbone ako. Ha? Oh. Tingnan mo, masama tuloy ang tingin sa'yo ni Amy. Oh. Diba? Sabi niya siguro, gaganyan-ganyan ka. Mali ang ano mo. Mali ang desisyon mo. Oh, 'di ba? Parang kakaining buhay si Grace po ni Amy eh. Oh. is a chamber where only the prepared, not necessarily the popular, Napataas ang kilay ni ano doon, no? Napataas ang kilay ni Amy ron. endure. I have it in your hands and your conscience. Every moment in these halls has been a teachable moment. Si Senador Bong Revilla na nakatapos na ng 12 taong termino bilang senador mula 2004 hanggang 2016, inalala ang pagdawit sa kanya sa pork barrel scam. 4 na taong nakulong at noong makalaya noong 2018, tumakbo sa Senado noong 2019 at nakuha ang 11th place. Muli siya Nakulong siya sa pork barrel scam. Hindi kaya may pork barrel din ang Kamara ngayon? Hindi kaya dapat may makulong din dyan? According doon sa pasabog ni Chanco. Sige. Comment kayo dyan sa comment section. Anong masasabi nyo patungkol dyan? Pero alam nyo ako, naniniwala ako. Ito yung opinion ko lang. Naniniwala ako na trinaydor to si Bong Revilla. Kasi mataas din to sa survey. And ako naniniwala ako na nagkadayaan. Okay? Nagkadayaan at ang ipinasok ng administrasyon si Bam at si Kiko. Bakit? Because they need affiliation. They need support from the pink. Yan po ang gawain ng pula ay sumuporta sa pink para ang pink nation, ang pink lawan sumuporta sa pula kasi bumababa na po ang trust rating ng pula. Iniiwan na sila. And they know after the election, 2028 na, mas lalo pang bababa ang kanilang power. So they need the yellows. So para maipasok yung dalawa, ako, naniniwala ako na dinaya si Pastor Kibuloy na yung boto ni Pastor Kibuloy distributed dito sa dalawang to. Wala nga sila sa survey. Panalo si Pastor Kibuloy, Mindanao, Visayas. Panalo si Pastor Kibuloy sa uniform men. But anyway, ang ipinasok yon. So, kailangan nila maglaglag. Alam nyo kung sinong nilaglag? Si Bong. Nakuha yung boto kay Pastor, pero ito si Bong, panalo din talaga ito eh. Pero magiging masikip. Kasi, ang sabi, ito raw si Bong, yung mga anak niya, ay hindi raw pumirma ng impeachment. At ito si Bong, na ito ay suporta to sa Duterte. Yan ang sinasabi, di umano, na ang talagang loyalty nito nasa Duterte. Kaya, total, hindi sila sure kung ano ba talaga ito si Bong, siya ang nilaglag. But in any case, dapat sana to si Bong ay hindi siya nag-alyansa. Kaya naman niyang ipanalo eh. Kung nag-independent pa to si Bong, baka nanalo pa to. Or, hindi ko alam kung pwede siya sa PDP. But anyway, yun ang naging sitwasyon eh. No? So, alam niyo naman, gumaganyan ng gobyerno eh, ang administrasyon. Pagka nakikita nila, they will not give full support if wala silang mapapala sa'yo. No? So, naging biktima rin ito si Bong ng dayaan at traiduran. tumakbo sa nakaraang eleksyon pero hindi na nanalo. The journey back here was not easy. Nagbalik ako sa Senado, hindi lamang ng may karanasan. Hindi. May mga pilat ng nakaraan. With one hand on my chest, I can confidently say that we gave them nothing less than our all. Si Senador Coco Pimentel na naabot din ang 2-term 6 years limit. Marami daw natutunan sa 12 taon sa Senado. Marami rin daw siyang nagawang mali. Sabay biro. Ayan, talo to si Coco Pimentel, di ba? Tumakbo ata tong, hindi ko alam kung congressman, basta local ang itinakbo nito. Talo to si Pimentel. Kasama rito ang nangyari kagabi sa botohan ng Senate Impeachment Court. Paano nyo kami nautakan? Ganun. Oh. Yes, paano na utakan ng majority ay minority? Tapos actually may pagkakamali kami na present kaming dalawa. Kung absent yung isa, meron sana kaming parliamentary maneuver na nagawa. Di ba? Alam mo na karakas nito eh, no? So, may tampo rin to sa Duterte.
dahil noon sa nangyari doon sa PDP party. Pero hindi ko na muna i-detalye, ikwento lahat ito kasi ang bala ko isulat ito sa isang libro para naman merong pang bumili ng libro ko. Okay? Kasama sa hindi na makakabalik sa susunod na kongreso si Senador Francis Tolentino matapos matalo noong nakaraang eleksyon. Isa pa to si Tolentino. Pero wala siya sa huling sesyon at nagpaabot na lang ng pasasalamat sa lahat ng kanyang nakatrabaho. Isa pa si Tolentino. Kung si Tolentino, ako naniniwala ako si Tolentino, kung hindi nag-alyansa, kung hindi siya naging balimbing, pumunta siya sa PDP, panalo to si Tolentino. Panalo to. Kasama niya si Bongo tsaka si Bato. But anyway, hindi ko alam kung anong nakain niya, anong nangyari, bakit nagpunta siya kay Marcos. But yun, talo. Sa kanyang isang termino sa Senado. Para sa GMA Integrated News. Ang nakita ko lang kay Tolentino na posible, siguro wala siyang pera. At alam naman natin, madugo ang kampanya. Pag wala kang pera, hindi mo kaya makapag-full campaign dyan. Pumunta siya ron dahil alam naman natin ang administrasyon ay nasa kanila makinarya. Yun nga lang, nakakapag-kampanya ka nga, talo ka naman.